So, what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ Me para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, meron na akong idea kaya ka nandito. So, maaaring wala ka pang 1,000 subscribers or sabihin natin na interesado ka na malaman yung iba't ibang paraan paano nga ba pwede nyo ma-achieve yung 1,000 subscribers. Yung iba, alam ko, wala pang kalahati. Yung iba naman is kakasimula pa lang sa YouTube, no? Nasa 200 subs pa lang, 500 subscribers, tapos hindi po organic, no? So, galing pa sa sub for sub. So, dito guys, isa-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga pwede natin gawin sa YouTube channels natin para kahit papano is mas mabilis nyo maabot yung 1,000 subscribers. And disclaimer guys, katulad nung lagi kong sinasabi, yung mga advice natin dito is maaaring gumana sa inyo, maaaring hindi. Pero for sure guys, kung bago ka dito sa akin channel is makakatulong ito para mag-grow kayo dito sa YouTube. So pinakang may advice ko sa inyo guys is tapusin nyo itong video para kahit papano is makuha nyo yung mga ideas na ibibigay ko, which is in-apply ko din ito sa channel ko. At pakiusap ko pala guys, wag nyo kakalimutan din na i-subscribe yung ating channel kasi nakikita ko sa analytics ko na mas madami yung not subscribe doon sa subscribe, no, na percentage ng mga viewers natin. And hopefully guys, malaking bagay po na i-subscribe nyo po yung ating channel kung kayo po ay natulungan man ng mga videos natin. So yung una guys na pwede nyong gawin sa inyong mga YouTube channel is that try nyong mag-upload ng random videos for 2 to 3 months. Okay? Like for example guys, ikaw yung tipo ng tao na madaming kayang gawin, no? So may talent ka sa pagluluto, may skill ka sa pagmemekaniko, sabihin natin marunong ka din mag-review ng mga iba't ibang klaseng apps sa social media. So sobrang dami mong kayang gawin. Pero katulad nga ng always mong sinasabi na dito sa YouTube guys is dapat meron kayong specific niche. Pero kung nagsisimula ka pa lang, ang may sasuggest ko sa iyo is dapat try mong mag-upload ng random videos. Pag sinabi kong random videos guys, within that 2 to 3 months is dapat mabigyan ka na ng data ng YouTube kung ano nga ba yung content na mas nakakaangat sa iba. Kasi madaming mga content creator na nalilito na sinasabi pa ng iba na DJ, sabi nitong content creator na to na kailangan mag-focus lang kami sa isang content, kailangan mag-focus lang daw po kami sa isang niche para kahit papano is mag-grow kami dito sa YouTube. So wala namang mali dun sa sinabi nila guys, pero sa nagsisimula pa lang guys, paano mo malalaman kung ano yung content na para sa'yo kung hindi mo susubukan lahat? Diba? So nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin guys? Kasi ako bago ako nag-stick sa ganitong klase ng niche is madami akong sinubukang content. Gumawa tayo ng comedy, pinasok ko din yung song covers, no? Medyo kumakanta rin kasi tayo guys, and gumawa ako ng mga unboxing videos, etc. So madami tayong sinubukan bago ko na-discover na dito ako na babagay sa ganitong klase ng content, more on information, social media, no? So kumbaga nagbabahagi ako ng tips sa mga viewers ko. So sa inyo din guys, hindi nyo naman agad malalaman yung content na para sa inyo kung hindi nyo susubukan eh, diba? So yun guys, isulat nyo sa kung meron kayong dyan, papel, notebook or ballpen, isulat nyo or i-type nyo sa mga cellphone nyo yung mga bagay na sasabihin natin sa vlog na to para kahit papano is magka-idea kayo. So yung una guys, try to upload random videos, like for example 3 videos per week, no? So lumalabas na iba't ibang klaseng vlogs dapat yon. So within that time span, so 2 to 3 months for sure guys, meron na kayong videos na umaangat sa iba. So doon makikita nyo yung content na lumalamang, no, compare dun sa ibang content na ina-upload mo. So pangalawa guys na pwede nyo gawin sa channel nyo is that yung iba, no, so meron silang tinatawag na mga channel name. So meron na silang ginawa. Sa umpisa pa lang meron na silang mga YouTube channel name na kung saan is may pagkakataon na hindi siya related dun sa niche na nababagay sa content na ginagawa mo. Ang ibig ko sabihin guys is yung pangalawa is pwede nyong baguhin yung pangalan ng YouTube channel nyo. Like for example, nung unang nag-YouTube kayo, ito yung pangalan niya. So dahil nga may nakita ka na niche na mas bagay or mas umaangat sa iba, so pwede mong palitan yung YouTube channel name mo na mas related doon sa content na ginagawa mo ngayon. Like for example, yung pangalan ng content mo dati is Joey's Vlog. So for example, ikaw si Joey and then nilagyan mo lang ng vlog, dahil nga mas nag-trending ka sa pagluluto, so pwede mong gawin na cooking with Joey, di ba? Panis. So yun yung ibig sabihin guys, di ba? So pwede mo siyang baguhin at pwede mo siyang i-relate dun sa content na meron ka ngayon. Diba? So kung yung una, nakapag-upload ka na ng videos which is random within 2 to 3 months, nailista mo na yung content na para sa'yo, na mas umaangat sa iba. So nakapag-isip ka na ng niche na para sa channel mo. Pangalawa, nakagawa ka na ng
channel name na kung saan ito yung magiging pangalan ng channel mo sa panghabang buhay mo, di ba? So hangga't maaari, huwag kayong pabago-bago ng channel name. So yung pangatlo naman guys, no, out of the title, no, kasi yung title natin is ano nga ba yung mga pwede nyo gawin sa channel nyo para kahit papano is magkaroon kayo ng chance na umangat yung subscribers nyo, lalo na sa mga wala pang 1K subs. Madalas nagiging sakit ng iba na kung saan lagi nilang iniisip na DJME, wala pa kasi akong camera, wala akong budget para bumili ng mga high-tech na gamit sa vlogging, no? So guys, tatapatin ko kayo. Ako guys, simulat sa full cellphone lang ang ginagamit ko kasi nung una nagtry akong bumili ng Canon, yung camera na pang vlog talaga, pero hindi siya nag-work para sa akin kasi mostly ng mga content ko ay dito lang naman sa bahay. Okay, so that's why yung aking quality sa mga videos ko is nandun pa rin naman, pero mas nagiging komportable ako pagka cellphone lang yung gamit ko, no? Kasi guys, may mga cellphone tayo ngayon na sobrang high-tech na kung saan pag ito yung gamit mo is parang nagiging kasing linaw din siya ng camera. Di ba? Even though iba pa rin talaga yung quality ng camera, pero parang nandun eh. So that's why mapapansin nyo ang daming content creator ngayon kasi nga abot kamay na eh. Sobrang affordable na ng mga cellphone ngayon, yung mga Android phones, di ba? So sobrang daming nagkalat dyan. So that's why hindi nyo pwedeng gamitin na excuse na DJME, wala pa kasi kaming high-tech na mga gamit sa vlogging. That's why hindi ako makapagsimula mag-vlog kahit gusto ko. Sa totoo lang guys, hindi mo gusto. Kasi kung gusto mo, kahit cellphone lang ang gamit mo, is hindi ka tatama din mag-upload ng video or hindi ka tatama din mag-try or sumubok dito sa YouTube, di ba? So yung iba kasi ang daming palusot. So lagi nga natin sinasabi guys na kung gusto may paraan, kung ayaw is madaming dahilan. So yung pang-apat guys is dapat, ito yung mga pwede nyo gawin sa channel nyo, is matutunan nyo yung pag-edit. Okay? Lalo na ng mga thumbnails. So, yung thumbnail, ito yung makikita nyo sa video bago nyo siya i-click. So, for sure, ikaw, bago mo click itong video na ito, is meron ka ng idea. Even though hindi ka nakatingin dun sa title ng video ko, is dun ka naman nakatingin sa thumbnail ko. So, that's why may idea ka na. Kaya, alam ko yung reason kaya ka na andito. So, dapat may knowledge ka dyan. Pangalawa, dapat marunong ka mag-edit ng banner. So, yung YouTube banner, guys, ito yung parang cover photo natin. So, kung sa Facebook, pag click mo yung Facebook profile, yung nasa taas, di ba, parang makikita mo agad yung kanyang cover photo. So, ganun din sa YouTube. So, pagka-click nyo ng YouTube account or nagpunta kayo sa isang YouTube channel, pag tumingin kayo sa taas, is makikita nyo kung ano yung nire-represent niya or kung about saan yung mga content na meron siya. So, that's why nagkakaroon kayo ng idea. Sa mga di nakakaalam, guys, ako yung gamit ko sa pag-edit ng aking thumbnail at ng banner is PixArt. Okay, sa pagkakaalam ko guys, yung first 2 weeks walang bayad. Okay, and then sa mga videos ko naman guys, sobrang loyal ko dito. So hindi rin ako nagbabayad dito, which is sa mga videos na ginagamit ko na pang-edit is CapCut. So yun lang po talaga yung gamit ko simulat sa full. Pero nagtry ako magbayad kasi sa CapCut meron tayong tinatawag na CapCut Pro, na kung saan halos lahat ng pictures ni CapCut pwede mong gamitin, and pwede ka rin namang gumamit ng CapCut na walang bayad, which is dapat wala kang gagamitin na Pro na pictures kasi pag gumamit ka nun, automatically magbabayad ka. No? So yun yung kailangan yung matutunan at yun yung kailangan yung gawin sa channel nyo, na dapat kahit papano is mag-aral kayo ng basic editing para maayos nyo yung inyong mga thumbnails at YouTube banner. So yung susunod natin guys, isa ito sa pinakamahalaga na dapat matutunan nyo dito sa YouTube. No? So lalo na ito yung tinatawag natin na pinakang critical way para ma-discover ng isang viewer yung mga videos nyo. So, dapat matuto kayong pag-ayos ng inyong mga video upload settings kasi ito yung nagiging karaniwang sakit ng mga bago sa YouTube, na kung saan pag nag-upload sila ng video, for example, nakapaglagay na sila ng title, o yung iba dahil marunong na mag-edit ng thumbnail, nakapaglagay na ng thumbnail, nakapaglagay na sila ng description, so okay na yon, i-upload na nila. So ito yung may advice ko sa inyo guys. Pag mag-upload kayo ng video, wag nyo muna ilalagay sa public. So dapat i-unlisted nyo muna. So bakit? Pag in-unlisted nyo kasi yung video na yun guys, dahil nga hindi pa siya public, is may pagkakataon pa kayo na ayusin yung mga settings na pwede nyong ayusin sa mga videos nyo. Like yung tagging, yung paglalagay nyo ng hashtag sa mga video description, yung paglalagay nyo ng mga social media accounts nyo para kahit papano alam na mga viewers nyo kung saan kayo kukontakin pag meron silang gustong tanungin sa inyo. Okay? So yung proper tagging guys, ang ginagamit kong apps dito para kahit papano magkaroon ako ng idea kung ano nga ba yung nire-research ng mga viewers ko is yung
TubeBuddy. So yung TubeBuddy guys, libre lang yan, wala pong bayad yan. So pwede nyong i-install yan sa Play Store. So pwede rin naman kayong magbayad para magamit niyo yung special features ng TubeBuddy. Pero ako guys, hindi ako nagbabayad kasi nga ang aking ginagamit lang naman doon is yung Tag Explorer. Yung Tag Explorer guys, no, for example, nasa TubeBuddy ka na, i-click mo lang yung Tag Explorer. So pagka-click mo doon, i-search mo yung topic mo. So lalabas lahat doon ng mga tagging na pwede mong ilagay sa videos mo. So, ganun po yun. And of course, guys, yung hashtag, like for example, sa mga video description ko, lagi nakalagay doon, pag ang content ko is all about YouTube tips, so nakalagay doon yung hashtag Pinoy YouTube Tips, hashtag YouTube Tips, hashtag Tagalog YouTube Tips. So, sa pamamarang ito, guys, no, mas nakakategorize nyo yung mga videos nyo para mas madali siya mahanap ng mga new and old viewers. Kasi, guys, sobrang halaga na magkaroon kayo ng bagong audience, ng bagong viewers. Kasi, paano kayo magkakaroon ng subscribers? Which is yun nga yung purpose nyo, di ba? Kaya nga kayo nandito. Kasi nga wala pa kayong 1,000 subs. So paano kayo magkakaroon ng 1,000 subscribers kung hindi nyo aayusin yung settings ng videos nyo? Kung hindi siya i-recommend ni YouTube? Ano, sub for sub na lang ba tayo? Or sasali tayo sa GC, makikipagpalitan tayo ng subs? So always yung sinasabi sa inyo guys, na wag nyong gagawin yun kasi hindi siya makakatulong sa inyo, lalo na kung gustong-gusto nyong maabot yung 1,000 subscribers. Ako rin nagsasabi sa inyo guys, sasayangin nyo lang yung oras nyo sa sub for sub, yung pagsali sa mga live, yung mga paangat program, hindi siya makakatulong sa inyo guys, promise. Okay? And kung nagawa nyo na guys, lahat nung minention ko, ito yung isa sa pinakamahalaga. I think ito na yung pinaka-last na may bibigay kong advice para sa inyo, para kahit papano dun sa mga kaibigan pa natin na wala pang 1,000 yung subscribers, di ba? Ano ba yung pwede nyo pang gawin para kahit papano is mas mabilis nyong ma-achieve yun? Eh, syempre, maging consistent kayo, di ba, sa mga video uploads nyo. Like, for example, maglagay kayo ng schedule kung kailan kayo mag-upload, like Monday, Wednesday, Friday, no? So, dapat laging naka-schedule siya at kung anong oras kayo mag-upload. Para kung makabuo man kayo ng fan base, alam ng mga audience nyo yung oras na every time na kayo po ay mag-upload. Kasi may mga audience na nag-aabang talaga, may mga viewers talaga na nag-aabang sa mga bago nyong uploads. So that's why maganda din talaga na meron kayong consistent time schedule sa mga video uploads nyo. Okay? At guys, I think yun lang yung maibibigay kong advice sa inyo. At madami din ako nababasa sa comment box na DJ May, parang ayaw ko na, mahirap pala dito sa YouTube. DJ May, hindi pala ganun kadali, parang hindi pa ako monetize pero parang ayaw ko na eh, wala namang nanonood sa akin, wala namang sumusuporta sa akin dito sa YouTube, wala din namang nagkakaroon ng interest sa mga content ko. Alam nyo guys, ganyan din ako dati, no? So kumbaga na-experience ko lahat ng discrimination, kahit nga minsan yung ibang mga tropa ko noon, sinasabi nila sa akin na DJ May, hindi bagay sa'yo mag-vlog. Parang yung ano lang, pa-joke lang naman, pero deep inside, parang alam niyo na masakit din sa pakiramdam na makakarinig ka ng ganun. So ako ang ginawa ko guys, sila yung ginawa kong inspiration. That's why hindi ako nag-stop. That's why hindi rin ako sumuko dito sa social media. So kaya tingin ko kaya ako narating yung ganitong stage na kung saan kumikita tayo. Isa ito sa nagiging dahilan. So that's why nabibili natin yung mga bagay na meron tayo ngayon. And at the same time, hawak natin yung oras natin and sumasahod tayo ng parang nagtatrabaho lang tayo sa company, di ba? So para sa akin guys, sobrang sarap sa feeling, no? Kumbaga yung nararamdaman ko ngayon is lahat ng hirap natin noon is nagbunga na. So kung ikaw susuko ka ngayon, is paano mo malalaman kung ano yung pwede mo maging future dito sa social media, di ba? So malay mo, is coming years is maging sikat na vlogger ka, di ba? So ikaw pala yung pinakasikat na content creator about sa mga ganitong content, di ba? Is dahil nga sumuko ka ngayon, so paano mo madidiscover yung ganong pagkatao mo? So kaya ang advice ko, tuloy-tuloy nyo lang. And at the same time, huwag kayong susuko. Pero hindi porket sinabi kong hindi kayo susuko is hindi kayo mag-e-effort. So kailangan nyo din mag-e-effort, diba? So pag-aralan nyo lahat ng basics ni YouTube para kahit papano, hindi ka man sumuko, at least alam mo pa rin na worth it yung hindi mo pagsuko. Kasi baka mamaya sabi ni DJ May, hindi ako susuko, hindi ako titigil, pero hindi ka naman nag-i-improve.
Di ba? Hindi ka naman nag-aaral, hindi ka naman nagre-research ng iba't ibang strategy dito sa YouTube, hindi mo ina-apply. More on tanong ka, more on reklamo ka. So, paano ka mag-grow? Di ba? Parang sa totoong buhay lang yan. So, samahan mo ng kilos, gawa. So, dapat magkasama yan. Kilos, gawa, diskarte, pag-iisip, research, no? So, yun lang naman yung may advice ko. Kaya kung ikaw ang pakiramdam mo, parang ayaw mo na, parang sumusuko ka na, is bigyan mo pa ng chance yung sarili mo. Di ba? So, lalo na at nandito ka sa field ng vlogging. Kasi sa vlogging guys, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Ako guys, never ko naman inisip na magiging vlogger ako. Kumbaga sinubukan ko lang, naging matibay lang ako, naging matatag lang ako despite of madami yung nagdi-discourage sa atin na hindi ka bagay dyan. Di ba? Tapos parang, alam mo yun, sarcastic yung dating na parang susuportahan kanila pero at the end of the day, parang tinitrip ka lang, di ba? So, yun lang naman guys, yun lang ang may advice ko sa inyo. So, tuloy-tuloy lang pag-aralan si YouTube. Para kahit paano, once na ma-monetize na, kikita na, so masisipagan na pa-upload, and at the same time, tuloy-tuloy lang yung pag-angat dito sa YouTube. So, yun lang naman guys. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, please don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel, DJ Me. So, katulad ng sinabi ko guys kanina, nakikiusap ako na please guys, wag niyong kakalimutan na i-subscribe yung channel natin. Kasi doon sa YouTube Analytics is mas madami yung not subscribe kaysa doon sa subscribe na mga viewers natin. And sana kung bumalik ka man, so kung ikaw yung tipo ng viewers ko na hindi nag-subscribe sa akin nung una, sana ngayon, no? So, nagpapasalamat agad ako sa inyo kung bibigyan niyo ako ng chance na mas may pakita pa yung mga kaya natin gawin. And yan ay sa pamamagitan ng pag-subscribe niyo sa ating channel. And yun lang naman guys, maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.